Used English texts in our entablado, and even though English is widely spoken here in El Nido, I will introduce our guest speaker in Filipino upang mas maunawaan ng bawat isang naririto. Anyway, tula na may run itong pagpapakilalang ginawa ko. Sa ating minamahal na SDS, Seso 6, Dr. Lloyda P. Adornado, na kinakatawa ng ating mahal na EPS, Dr. Rosalyn C. Gadiano. Sa ating guest speaker sa graduation ceremony na ito, sa ating masigasig na alumni president, Sir J. Bautista, na may dugong orensyo, ay Sir Renante T. Tabi, na masipag na Principal 1 at OIC PSDS ng Del Norte ng El Nido. Sa mga kapwa ko guro na naka-green na in-order online noon pang Pebrero, sa proud parents at sa mga nagsipag tapos ngayong ika-30 ng Marso, sa ating mga bisita na nagmula sa iba't ibang baryo, isang maganda at mapagpalang hapon po sa inyo. Isang karangalan po ang ipakilala sa inyo ang ating guest speaker na siyang mag-i-inspire sa graduates ngayong school year. Dalawang gabi akong puyat upang paghandaan how I will introduce her. Di bale, magdalagay na lang ako mamaya sa aking mga mata ng hiniwang cucumber. Isinilang noong November 25, 1999 ang ating panauhing pandangal. Siya ay ipinanganak sa magandang bayan ng Angono sa Rizal. Panganay sa 4 na anak ni Ginang Clarissa Z. Mabale at Ginoong Curti Mabale na mula Davao Occidental. Sila ang nagpalaki at gumabay sa ating guest speaker mula nang siya sa mundo'y iluwal. Sa San Juan Elementary School sa Cainta, Rizal, nagsimula siyang mangarap. Nagsimulang mangarap na tagumpay ay kanyang malasap. Dahil sa kanyang talino, pagtityaga at pagsisikap, nagtapos siya bilang third honorable mention, karangalang dapat bigyan ng maraming clap. Ipinagpatuloy niya ang pag-aaral ng high school dito sa Barutuan. Sa school activities, limitado ang kanyang sinasalihan. Dahil iyan sa relihiyon na kanyang kinabibilangan. Ngunit sa katalinuhan, siya'y number 1 naming panlaban. Sa kauna-unahang quiz bee noong 2016 founding anniversary ng ating bayan, ang team niya ang nag-champion, tinalo ang ibang eskwelahan. Inuwing karangalan sa ating paralan ay hindi matatawaran. Noong 2016, junior high school ay kanyang nakompleto. Dahil sa kanyang determinasyon at taglay na rin talino, with honors ang bunga ng pagsisikap niyang natamo. Kasama ang proud parents, tinanggap niya ang parangal sa entablado. Nagpatuloy siya ng senior high school dito pa rin sa ating paaralan. Sa DSPC sa Puerto Princesa City, siya'y aming panlaban upang ibandera ang kakayahan ng mag-aaral galing Baratuan, nagipagtagisan ng galing sa ibang high schools ng lalawigan. Nakasama ko siyang nagpuyat upang matapos ang school paper na aming ilalaban. Sa huli, ang aming pagod at puyat ay worth it naman dahil 4th place siya sa news writing. Palakpakan naman dyan. Sa graduates ng senior high school, batch niya ang pinakauna. Ang malungkot lang, noong grade 11 siya'y nawala ang kanyang ina. Kaya nagmarcha siyang tanging ama lang ang kasama upang tanggapin ang award na with high honors at mga medalya. Nagtapos siya ng senior high school noong 2018 bilang rank 1 ng batch nila. Maliban kina Ma'am Jose, Ma'am Kit at Sir Noel na kanyang iniidolo, gusto rin niyang malaman ang value ni X at ma-master ang mga numero. Kaya kumuha siya ng BS Ed Major in Mathematics sa PSU sa Puerto. Alam kong sa computation, karamihan sa inyo'y nasakit ang ulo. Pero sa ating guest speaker, abay mani-mani lang ito. Kaya nga na-survive niya ang program na kinuha sa kolehiyo. Mula first year hanggang 4th year sa PSU, siya ay Consistent Academic Excellence Awardee. For sure, masaya sa langit ang kanyang mommy at very proud si daddy.
Nagkataon na naging professor niya ang barat magbigay ng grades sa estudyante. Binigyan siya ng 2.25 sa major subject kaya na-disqualify bilang cum laude. Pero ang general average niya ay 1.52. Wow, grabe. Naganda siya para sa board exam, no? Sabotahe, sabotahe. Ito yung sabotahe. Yung sabotahe. Naghanda siya para sa board exam noong 2023 sa suporta ng mahal niyang papang. Dahil sa angking talino at matibay na pananampalataya sa may lalang. Sa licensure examination for teachers, siya ay take 1 lang. Masigabong palakpakan naman dyan, mga nagsipagtapos at mga magulang. Sa kasalukuyan, sa senior high school, siya ay isa ng guro. Dahil sa dito sa ating paaralan kung saan din ako nagtapos at nagtuturo. Mahalin ang mga numero at alamin ang value ni X ang kanyang tinuturo. Alam mong baon ninyo ang mga kaalamang iyon sa inyong paglaro. Sa literacy rate ng ating bansang Pilipinas sa ngayon, talagang kailangan ang kanyang serbisyo ng ating nasyon. Dedikasyon, key factors upang tumas ang quality ng ating edukasyon. Pasahe, mga kapamilya, kapuso at kapatid ng ayoy ay matalino at magandang babae. Walang iba kundi si Ma'am Kyra